Kumusta mga kanoisy? Welcome back sa ating YouTube channel, Philippine Noises. So ngayong araw, another update naman tayo about WPS nating mahal. So ang video ito ay mula kay Summit Media Philippines. So meron itong pamagat na Breaking FA-50 fighter jets ng Pilipinas inarmasa na monster ship ng China pinasabog sa WPS. So yun yung pamagat ng video to. So yun yung panonoorin natin, bibigyan natin ng reaction. So bago natin simulan, Summit Media Philippines, supportahan nyo yan. Tapos syempre, kung trip nyo na mga ganitong reaction video, may kasama kayong manood, huwag nyo na rin kalimutang supportahan yung YouTube channel natin, Philippine Noisy. So mga kanoisy, hindi na natin to patatagalin pa. Simulan na natin, baka agawin pa ng China. Again, ang pamagat ng video ito, Breaking FA-50 fighter jets ng Pilipinas inarmasa na monster ship ng China pinasabog sa WPS. So, again, Summit Media Philippines, Filipino is like, comment, share, subscribe. Start. Isa na naman sa mamalaking balita ngayon sa Beijing, ang kabisera ng China, ang pambobomba di umano ng mga fighter jets ng Philippine Air Force, kung saan naging banta ito, hindi lamang sa kanilang mga sasakyan pandagat sa West Philippine Sea, kundi maging sa seguridad ng kanilang bansa. Isa daw Nandyan na naman sila. Puro na naman sila. Diyos ko, China talaga. ang Pilipinas ang gumagawa ng mga provokasyon upang simulan ang gulo sa South China Sea na sinasabi ng mga Chino na inuudyukan pa di mano ng bansang Amerika. Dagdag So, Amerika pa ngayon yung nag-uudyok. Kayo tong mga mukhang sobrang gahaman nyo, ayon yung tantanan yung WPS. Tapos kapag pinalaga namin kayo, inuudyukan kami ng US. So ano bang gusto nyong gawin kapag pilit nyong agawin yung WPS namin? Ibigay na lang namin. So ano yun, parang tatawagin nyo pa kaming good girl, good boy Philippines. Anak ng teteng, oh. Bahala na, parang nagmukha kaming nagpapalaban ng Amerika, no? Kaysa sa ibigay namin yung WPS ng ganun lang. Ano kayo, sineswerte? Panama ito na ipinaglalaban at pinoprotektahan lamang nila ang kanilang mga karapatan sa katubigan Ay, sus. na sakop ng kanilang 10-dash line. Ay, Kaya sus. walang karapatan ang Pilipinas Laki ng 10-dash line, ha? Sampal ko yan sa inyo, eh. na angkinin ang mga bahagi nito dahil nakapaloob ito sa kanilang saligang batas sa ilalim ng Communist Party of China. Dagdag diba? pa sa ilang mga payagan sa China na kargado umano ng mga anti-ship missiles ang mga nasabing FA fighter jets ng Pilipinas at ilang beses ito nagbigay ng warning shot sa kanilang mga sasakyan pandagat. Ito'y upang magbigay daan sa kanilang mga barko na umatras ng bahagya upang maiwasan ang mga ginagawang pangaharas di umano ng mga sasakyang pangimpapawid ng Pilipinas. Pinabulaanan naman ito na sandatahang lakas ng Pilipinas at ayon sa nasabing kagawaran, walang katotohanan ang mga naging payag ni China tungkol sa pagbibigay ng warning shots sa kanilang mga sasakyan pandagat. I think 90% ng statement ng China is wala naman talagang katotohanan, ano? At maging sa ginagawa ni Mano na pangharas nito sa kanilang mga tropa. Sa katunayan, ang tanging mga ginagamit lamang ng Pilipinas sa pagpapatrolya sa West Philippine Sea ay mga propelled power aircraft ng BFAR at ng Philippine Coast Guard. At higit sa lahat, wala itong kakayanan na magdala ng mga anti-ship missiles dahil ang tanging misyon naman nito ay for reconnaissance and monitoring sa lahat ng mga nakikitang mga bagay sa katubigan sakop ng West Philippine Sea. Tama. Ayon kay AFP Chief Romeo Browner Jr. na patunayan mismo ng China kung mayroong mga fighter jets ng Pilipinas ang nagpapatrolya sa bisidad ng West Philippine Sea. At kung may mga ebidensya mga ito, ipakita Tsaka kung meron man, kung totoo man na may mag-roronda talaga or whatsoever, anong paki nila? nila ito sa publiko dahil hindi magdadalawang isip ang gobyerno ng Pilipinas para sagutin ang lahat ng mga kasinungalingan na ginagawa ng China. Ayon sa mga eksperto, gumagawa lamang ang bansang China ng iba't ibang mga estratehiya para ilihis ang sentimento ng publiko at ng buong mundo sa pananaw ng kanilang mga ginagawang unti-unting pananakop sa mga bahura at isla. Tapos yung mga pinaggagawa naman nila, sobrang obvious naman talaga na sila yung gumagawa ng kasamaan, di ba? Na kontrolado ng Pilipinas. Dagdag pa ng mga ito na maging mapanuri ang gobyerno ng Pilipinas sa mga tactics na ginagawa ng mga Chino at maging firm ang mga ito sa pagbabantay at pagmamonitor sa lahat ng mga sasakyan pandagat ng China sa West Philippine Sea.
dalawang bagay ang ginagawang estilo ng bansang China sa kanilang agresibong pangaras at pananakop, at ito ay ang online cognitive warfare, kung saan pinapalabas nito sa mata ng buong mundo na sila ang naging biktima ng pangaras at pambubuli sa Di ba? Pinapalabas nila sa buong mundo na sila yung biktima. Ang paningin naman ng buong mundo sila yung bully Di ba? Paano nila magagawa na ipamukha sa buong mundo na sila yung tama? Mostly sa mga bansa sa buong mundo, ninanakawan nila. Di ba? Indonesia, Philippines, Taiwan, South Korea, di ba? Vietnam, ano pa? Sobrang dami. Tapos ang gusto nila, sila yung magmukhang tama sa buong mundo. Ano yun? Parang parang bully ka na estudyante, binubully mo mostly sa classroom nyo, tapos kapag pinupuna ka na ng principal, bigla kang magtatawag ng police na ikaw yung nambubuling, hinayup. Naiinis talaga ako, South China Sea laban sa mga bansang katulad ng Pilipinas, Vietnam at ng Taiwan. At ang isa ay pagpapalawak ng kanilang presensya sa nasasakupan ng kanilang 10-dash line sa pamamagitan ng pagpaparami ng kanilang sasakyan pandagat sa pangunguna ng kanilang China Coast Guard, katulong ang kanilang mga maritime militia vessels. Hininga ng reaksyon Yung maritime militia vessels nila, puro lang naman panglalamang yung ginagawa niyan ng mga lokal media ang embahada ng China sa Maynila tungkol sa insidenteng ito. Pero walang naging tugon dito sa kanila ang nasabing kagawaran ng China. Ay nako, naiinis din talaga akong tingnan yung yung tawag dyan, yung ambassador ng China na yan. Parang walang silbi yan dito sa Pinas Sige, sabihin na natin na parang, yun nga, Chinese ka rin So of course, ipagtatanggol mo talaga yung bayan mo, yung country mo. Pero nasa Pilipinas ka di ba? Supposed to be, ikaw yung some kind, magtitimbang sana ng lahat. Di ba na parang hindi ka takot sa sarili mo na, sir, wag naman kayong ganyan, nandito ako sa Pilipinas, di ba? Mas lalo tayong ginigigil din tayo nito di ba? Sobrang abusado din kasi ng bansang yan. Alam niyo yung kahit na makisimpatya man siya ng konti sa Pilipinas, or sige, kahit sabihin natin hindi siya makisimpatya, kahit tingnan niya na lang yung both sides, di ba? Total, dahil nandyan ka, of course, Pilipinas, China, dapat meron din some kind, connection or bonding. Pero to the point na ganyan na parang kahit nandyan ka sa Pilipinas, parang inaano mo yung Pilipinas na hindi teritoryo kasi namin to Like, hindi nyo pinupuna yung mga wrongdoings nyo, yung mga pinaggagawa nyo. Diba? Dapat i-correct mo yun, or dapat ikaw mismo manawagan nga, hey China, wag nyo namang iram, wag nyo namang i-water cannon yung Philippines. Diba? Dapat ikaw yung number 1 talaga sa manawagan ng peace talaga. Hindi yung, inaano nyo rin kasi yung bansa namin Nakakainis, diba? Parang, ayaw ko makita yung nyo Nakakainis. Like, si Mao Ning nakakainis din. Yung isa na tagapagsalita nila nakakainis din. Si Xi Jinping nakakainis din. Alam nyo yung tipong paulit-ulit na lang yung mga statement nila na parang yung mga statement nila. Philippines, pinaglalaban lang namin kung ano yung namin. So, kahit alam nyo na naipanalo namin yan sa arbitral, parang ang gusto nyo pang mangyari. Okay lang namang haras kayo, okay lang namang water cannon kayo. Diba? Paano mo i-justify yun na parang porket feel nyo na teritoryo nyo yan, allowed na kayo na i-water cannon nyo Pilipinas. Alam naman natin siguro pareho, diba? Or ng buong mundo na naipanalo din namin sa arbitral yan. Dapat nga ngayon pa lang, 50-50 talaga Like never talaga kayong magtapang-tapangan dyan. Kasi aware kayo na may basihan din kami kung bakit ganito yung reaction namin about dyan sa West Philippines na inaangkin nyo. Ginuguhitan nyo ng 9-dash line, 10-dash line nyo. Diba? Ang lakas ng trip Medyo nakakainis din talaga sila na parang, yun nga, yung ambassador nila is parang, no use siya ba? Diba? Parang, my goodness.
So yun lang naman. Kayo na masasabi nyo dito, comment down below, tapos yun pag-usapan natin yan sa comment section. So again, Summit Media Philippines, original video link in the description box below. Panoorin nyo rin, isubscribe nyo rin. Tapos syempre, Filipino is our YouTube channel. Don't forget to like, comment, share, subscribe. So that's it. Thank you so much for watching. Filipino is